LA Lakers, buong tiwala sa team na makakaya nila ang Nuggets. Klay parang ramdam na ang hinaharap sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na shoes, New Air Sole Shoes, mabibili lamang sa halagang $1,299. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefn.com for more high-quality shoes. Ipinahayag ni LeBron James ang matinding papuri para sa Denver Nuggets matapos ma-finalize nila ang kanilang pwesto sa 2024 playoffs bilang number 7 seed na kailangang talunin ang nagtatanging kampiyon sa round 1 upang magpatuloy sa playoffs. Ito ang mga defending champion. Alam nila kung ano ang kailangan. Alam nila kung paano manalo. Sila ay sobrang dominante sa kanilang home floor. Mayroon silang isang MVP sa kanilang team. Mayroon silang closer sa kanilang koponan. Mayroon silang isang napakahusay na coach. Inani ng Lakers ang number 7 seed sa West matapos ang 120-116 na panalo laban sa New Orleans Pelicans sa 7th-8 play-in tournament game. Nagtala si LeBron ng 23 points, 9 rebounds at 9 assists sa panalo. Habang ang Pelicans ay haharap sa Kings para sa pagkakataon sa number 8 seed at isang laban kontra sa Thunder, maaaring mag-enjoy ang Lakers para makapagpahinga habang sila ay naghahanda para talunin ang kampeon. Sa kasamaang palad para sa Lakers, ang Nuggets ay maaaring ang pinakamalubhang kalaban nila sa NBA sa ngayon. Nagtagpo ang mga teams sa 2023 Western Conference Finals, kasama ang lowest total point difference para sa isang sweep sa NBA history. Sinundan ng Nuggets ito sa pamamagitan sa 3-0 laban sa Lakers sa 2023-24 regular season. Ang Lakers ay magiging malaking underdog sa seryeng ito, kaya kailangan nilang maghanap ang paraan upang makapagtala at magbigay ng isa sa pinakamalaking upset sa recent history. Maaari bang mapigilan ng Lakers si Nikola Jokic at Jamal Murray? Maraming gawain ang kakaharapin ng Lakers para subukang pigilan ng Nuggets sa seryeng ito, lalo na't ang kanilang depensa ay mas mahina sa buong season kumpara sa nakaraang taon. Lubos na dinumina ni Nikola Jokic ang Lakers sa offense noong nakaraang season na may average na 27.8 points, 14.5 rebounds at 11.8 assists, kung saan nagkaroon ng mga yugto sa tagumpay ang Lakers sa pamamagitan sa paggamit kay Anthony Davis kasama ang tulong sa depensa ni Rui Hachimura laban kay Jokic. Ipinakita ni Jokic ang kanyang control sa ofensiba laban sa Lakers ngayong season na nag-improve ang kanyang puntos sa average na 29.3 points, 12 rebounds at 9 assists sa 3 laro. Si Jamal Murray ang tunay na scorer sa panalo sa serye noong 2023 laban sa Lakers na may average na 32.5 points, 6.3 rebounds at 5.3 assists sa 52.7% mula sa field at 40.5% mula sa 3. Sa bawat pagkakataon na kinailangan ng clutch shot, si Murray ang nag-step up upang itaga ang mga ito. Nag-average siya ng 24.7 points, 5 rebounds at 9.3 assists sa 3 laro ngayong season. Bumaba man ang kanyang output, ngunit nanatili pa rin kasing clutch tulad sa nakaraang season. Mahirap limitahan si Murray dahil wala sa Lakers ang mga elite guard defenders na maaaring manatili sa harapan nito. Si Austin Reeves at D'Angelo Russell ay maaaring magkaroon ng problema sa depensa, bagaman mas mabuting piliin na gamitin sa depensa kay Murray si Reeves kaysa kay Russell. Theoretical na si Cam Reddish ang pinakamahusay na defender para kay Murray, ngunit hindi tiyak kung makakahanap siya ng lugar sa playoff rotation ng Lakers. Marami pang dapat ayusin ng Lakers, ngunit umaasa sila na ang mga hindi kapani-paniwalang shot-making ng Nuggets laban sa kanila ay kahit papaano ay malimitahan. Ang Game 1 sa serye ay gaganapin sa Nuggets at lalaruin sa Linggo. Matapos ang lahat, sinabi ni LeBron na kailangan lang nilang maglaro ng basketball na walang pagkakamali at gawing mahirap ito para sa kanila. Kung magagawa natin ang pinakamagandang laro na kaya nating laruin, sila rin ay maglalaro sa pinakamagandang laro nila. Mangyayari ito sa 1 o 2 possession.
Makikita natin kung sino ang mag-e-execute sa mga oras na yon. Sa sumunod na balita naman, 7 oras bago ang tip-off sa Miyerkules ng gabi sa NBA Play-In Tournament sa pagitan ng Warriors at Sacramento Kings sa Golden One Center. Sinikap ni Klay Thompson na kumbinsihin ng mga reporter na ang hindi tiyak na hinaharap ay wala sa kanyang isipan sa anumang paraan. Ito ay ang buhay, sabi ni Thompson sa mga reporter. Nakamit ko ang maraming tagumpay dito. Hindi ko hahayaang ang anuman sa hinaharap ay magiging maalat sa akin sa lahat ng naabot ko sa Warriors jersey. Kung ang 118-94 na pagkatalo ng Warriors sa Kings ay ang huling laro ni Thompson sa Golden State jersey, bawat segundo na ginugol niya sa court ay mahirap panoorin. Hindi kayang hadlangan ni Thompson ang pisikalidad ng Kings sa pag-atake. Sa depensa, tinatarget siya ng Kings at ang mga players ay dumadaan sa kanya nang walang anumang hadlang. Ang kanyang pirmadong picturesque shot ay hindi makita. Malungkot na nawala sa laro na ito. Nag-shoot si Thompson ng 3 beses sa unang quarter. Lahat ay hindi pumasok. Ang isa pang 2 attempt ay hindi rin nagtagumpay sa ikalawang quarter. Pagkakaroon sa kanya sa 0 of 5 sa unang kalahati ng laro na may 3 missed 3-pointers. Mahirap. Gustong-gusto ko si Klay, sabi ni Kerr matapos ang pagkatalo ng Warriors. Ang kanyang kahulugan sa akin sa 10 taon naming pagkakasama, namomonitor ko siya sa mga nakaraang taon habang lumalaban sa damdamin na sumisira sa kanyang nakuhang injury. Nakita ko siya ngayong taon na talagang nagbago ang kanyang season sa pamamagitan sa kanyang approach at nakita ko siyang talagang nag-enjoy sa second half ng season at naglaro ng may kaunting kalayaan, may kaunting kagalakan. Mahirap na makita siyang nahirapan ngayong gabi. Kailanman sa kanyang 11-year career, hindi pa nakapag-shoot si Thompson ng ganitong karami ng mga shots nang hindi man lang makapuntos. 3 beses bilang isang rookie, nagtapos siya sa isang laro nang walang nagawa. At nangyari lang ito ng 1 beses ngayong season, na kung saan nag-attempt lang ito ng isang shot bago na-ejected laban sa Minnesota Timberwolves ng mas mababa sa 2 minuto. Gumawa si Thompson ng goal na maging isang NBA All-Star ulit sa season na ito. Hindi nangyari iyon. Siya ay naging reserve para sa unang pagkakataon sa kanyang karera at nag-average sa fewest points per game mula sa kanyang ikalawang taon sa NBA. Si Thompson ay hindi na nagsalita sa podium sa Sacramento. Iniwan niya ang locker room bago makapagsalita ang anumang miyembro ng media sa kanya. Bagaman inaasahan na siya ay magpapakita sa Webes sa Chase Center, ang 3 taong matagal nang kasama niya na sina Kerr, Curry at Green ay hindi nagatubiling ipahayag ang kanilang pagmamahal at paghanga kay Thompson, pati na rin ang kanilang pag-asa para sa susunod na season at higit pa. Sabi ni Green, hindi niya nakikita ang isang sitwasyon kung saan ang pagsuot ng ibang jersey ni Thompson ay ang pinakamahusay na desisyon para sa team o para sa player. Maging si Stephen Curry ay sinabi na hindi niya ma-imagine ang mundo kung saan hindi na niya magiging teammates si Thompson o Green. Para naman kay Kerr, nagsalita siya sa buong organisasyon at sinabi kung gaano kahalaga para sa Golden State na manatili si Klay Thompson, ang tao at ang basketball player bilang isang Warrior. Kailangan namin si Klay, sabi ni Kerr. Alam ko na may mahirap siyang gabi ngayon. Hindi kami naging isang malalim na kupunan sa shooting. Kami ay naging top-heavy. Ang presensya ni Klay ay sobrang mahalaga para sa pagkakaroon ng espasyo sa sahig. Sa flow sa offense, mayroon pa siyang maraming taon na natira. Bago lumakad sa visitors tunnel, huminto si Thompson, pumihit at sinunggaban ang lahat mula sa mga tagahanga ng Kings na nagdiriwang hanggang sa mga natitirang tagahanga ng Warriors na nanatili. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa hinaharap ni Klay sa Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.